Hi everyone! Magandang araw sa ating lahat. Usapang PhilHealth tayo sa video na ito dahil epektibo na po ang mas mataas na sagot ng PhilHealth sa ating mga PhilHealth beneficiaries. Matatandaan na noong February 2024 ay nagkaroon na po ng increase si PhilHealth which is 30%. No? At ang magandang balita ngayon dahil effective January 1, 2025, ay tumaas po ulit ang sasagutin ni PhilHealth to 50%. Yes! Lalo na po sa mga mabibigat na procedure katulad ng kidney transplant and angioplasty. Sa mga aware dyan guys sa nangyari sa 2025 budget, di ba si PhilHealth ay hindi nilagyan ng budget? No? At ang daming nagwo-worry dito, hindi daw magagamit ang PhilHealth. No, magagamit niyo po yan guys. Dahil ang PhilHealth po ay meron pa pong 500 billion na hindi nagamit. Kaya po, hindi sila binigyan ngayon ng additional budget. Kaya wag po kayong magwo-worry para doon. Yes po. Kaya kung hindi nyo pa napanood ang balita kagabi, sa mga hindi nanood ng balita dyan, dapat alam nyo to guys. Dahil just in case, wag naman sana, as much as possible, ayaw nating pangarapin guys na gagamitin ang PhilHealth. Dahil kahit magamit natin ang PhilHealth na yan, gagastos pa rin tayo, no? As much as possible, healthy lang dapat tayo, bawal mga hospital dahil ang mahal na mga gastusin ngayon. Okay, so wag naman sana. Pero just in case lang na magamit nyo ang PhilHealth, lalo na doon sa may mga maintenance na, no? From time to time, bumibisita na ng hospital. Dapat guys, you have to check your billing sa hospital. Tingnan nyo ang discounts sa PhilHealth nyo doon. Dapat mas malaki na po compared sa dati. Okay? Dapat po malaki ang discount sa PhilHealth. Ngayon kung alanganin kayo, nakita nyo doon sa billing, bakit ang baka ba nitong discounts ko sa PhilHealth? Akala ko ba nagtaas na sila ng discounts, ng sagot, no? Kapag ganun guys, lahat naman ng mga hospital, may mga PhilHealth, counter, di ba? Itanong nyo po. Walang masamang magtanong. Itanong nyo, ma'am, bakit po, or sir, bakit po ganito lang yung discounts ko sa PhilHealth? Magkano ba ang discounts sa PhilHealth kapag ganitong ano? Kasi, di ba yung mga ganyan, depende kasi yan sa package mo eh. Sa medical conditions mo, yung nagagamit mo kay PhilHealth sa hospital, di ba? Nakadepende kasi yan. So, i-explain naman yan ni PhilHealth sa inyo guys. Dahil lahat naman ng mga PhilHealth people, mga PhilHealth employee nila dyan na naka-destino, no? Knowledgeable naman sila dyan. Alam nila kung magkano yung package para doon sa sakit mo na yun. At para mas malinaw pa sa inyo guys, ito, panoorin nyo to. Epektibo na ang mas mataas na sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot. 50% ang dagdag sa sagot ng PhilHealth sa ilang sakit at higit pa sa mabibigat na procedure tulad ng kidney transplant at angioplasty. Pinakakaraniwang claim mula sa PhilHealth ang low-risk pneumonia. Noon hanggang 19,500 pesos lang ang sagot ng PhilHealth dyan. Pero simula nitong January 1 hanggang 29,250 pesos na ang sagot ng PhilHealth. At isa lang yan sa kabuang 9,000 case rate o samot-saring mga sakit na saklaw ng bagong round na pagtataas sa halaga na sasagutin ng PhilHealth. Kung matatandaan nyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting January 1 admissions. Higit 50% naman ang dagdag benepisyo sa ibang mas malulubhang sakit, kabilang ang kidney transplant at ang angioplasty para sa atake sa puso. Nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million benefits package po. Yung tinatawag na angioplasty na around 30,000 benefit pesos ang ating package, ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. Malaking bagay ito para sa milyong-milyong Pilipinong umaasa sa PhilHealth para sa pangangailangan medikal. Pandugtong buhay pa para kay Evelyn Valdez na 2 taon nang umaasa sa PhilHealth para sa kanyang dialysis. Bagong pag-asa ang mas murang kidney transplant dahil bababa ang kanyang pag-iipunan at kailangan na lang ng donor. Sana makapag-transplant
hindi ako mawala ng pag-asa. Ito nga, nilalakas ako na loob ko. Simula ngayong taon, may beneficiary ng PhilHealth para sa outpatient o mga naisugod sa ospital, pero hindi kinailangang i-confine. Yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na-admit, wala po silang mga benepisyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na hindi kinakailangang ma-confine, i-cover at babayadan na rin po natin siya. Especially na guys doon sa mga nagda-dialysis. Nako, weekly na nagda-dialysis. So, ang laking bagay po nito sa inyo guys na tumaas yung sasagutin ni PhilHealth para doon sa binabayaran nyo. And take note everyone, every time na pupunta kayo ng hospital guys, nasa billing kayo, magbabayad kayo, always check ang PhilHealth discounts. No, wag po tayong magpapaloko guys dahil minsan talaga may mga hospital na kapag hindi tayo ganon, ka-curious sa mga bagay-bagay guys, talo talaga tayo. Okay po? So, yun lang po ang aking video for today. I hope nakakatulong po ito sa inyo ang informasyon na ito. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless you all.